Alam nyo guys, nakakainis pala, nakaka-bad trip. Lalo kung may isang bagay ka na gusto mo siyang gawin, gusto mo siyang simulan. Kaso hirap na hirap ka kung paano mo siya masisimulan. Lalong-lalo na kung ang daming factors, ang daming dahilan, kung bakit yun yung nagpupush sa'yo para hindi mo siya matapos, na hindi mo siya masimulan. At yung nakakainis doon, ubus ka na, drained ka na, ubus na yung pasensya mo. Sinubukan mong pahabain yung pasensya mo, magawa lang yung bagay na yun para ma-motivate ka na matapos yun, na masimulan yun. Pero at the end of the day, ni isa wala kang natagumpayan, ni isa wala man lang nangyari, wala man lang progress, zero. Hanggang sa umayaw ka na, kasi na bad trip ka na eh. Ano pa yun magagawa mo, di ba? Dumating na ba kayo sa ganong punto, guys? Yung tipong nawala na kayo ng pag-asa, kasi hindi yun simulan eh. Natapos na yung buong araw na wala man lang kayong napatunayan. Kung kaya guys, ang nakakatuwa, kahit ganun yung sitwasyon, dumarating tayo sa ganong sitwasyon. Kahit ilang beses tayong pumalya, ilang beses na nag-try tayo, ilang takes yung nangyari, ilang beses tayong pinanghinaan ng loob dahil sa mga bagay na yun na nag-push sa'yo para hindi maging possible yun. Pero alam mo yun, ang nakakatuwa, gumagawa pa rin tayo ng way para maging positive pa rin. Gumagawa pa rin tayo ng paraan para mabawasan yung pagod na yun, yung stress na yun, yung drain na yun. Kung nawala na tayo ng energy para ipagpatuloy yun, para simulan, gumagawa pa rin tayo ng paraan para mapunan pa rin yun. Kasi gusto natin eh. Yun yung nakakatuwa kung may isang bagay tayong gustong gawin, tapusin, masimulan, pinipilit pa rin nating bumangon. Pinipilit pa rin natin bigyan ng chance yung bagay na yun. Kasi gusto natin patunayan na kaya natin. Kaya natin yun matapos, kaya natin yun masimulan. Di ba? Kasi, di ba guys, dumating na ba kayo sa pagkakataon na andun na kayo sa kalagitnaan ng journey na yun. Kung ano man yung ginagawa nyo sa trabaho o anong task man yan, andun na kayo sa kalagitnaan eh. Kunting-kunti na lang. Malapit na matatapos mo na. Aso, biglang may lumabas, may biglang lumitaw na problema or rason para ang mangyari sa'yo is mawalan ka ng attention, mawalan ka ng focus, mawalan ka ng motivation. Imbis nakatuto ka na doon, uh, bigla na lang nawalan ka ng gana kasi ang daming dahilan yung nanunubok sa sarili mo. Yung mismong pagkakataon na yon, parang sinusubok yung katatagan mo. Kasi guys, actually, may isang content akong gustong gawin, podcast episode na yun. Pero, nababad trip ako guys kasi siguro isang araw yung lumipas, hindi ko siya nagawang matapos, hindi ko siya magawang masimulan. And may time na andun ako sa kalagitnaan, bigla na lang nawala na yung yung flow, yung momentum ko. Kasi ang daming factors yung naging reason, naging cause para mawala na yung yung focus ko. Gawin yun. At kahit ilang try ako, ilang subok yung ginawa ko talaga hanggang maubos na yung pasensya ko. Wala talaga. Kumbaga, napagod ka na, na-drain ka na, nagsawa ka na. Pero kahit ganun yung nangyari, paulit-ulit ako, andun pa rin yung mindset ko na matatapos ko to. Kahit hindi ko pa nasisimulan. Sinimulan ko naman, kaso pumalya. Pero andun pa rin yung mindset ko na magagawa ko to. Kasi ang ginawa ko guys, alam nyo, para andun pa rin yung motivation ko kahit ilang beses akong nabigo.
Ilang beses kung anumang task man yan, kung anumang work man yan na ginagawa nyo, mga pinagkakaabalahan nyo man ngayon, and dumarating tayo sa punto na parang nawala na tayo ng motivation dahil na-drain na tayo sa ilang beses nating subok and pumalya na naman, pabalik-balik, naging cycle na yung failure na yun. Parang wala tayo nakikitang progress na parang hindi man lang tayo nag-i-improve sa bagay na yun. Pero gumagawa pa rin tayo ng paraan para kahit puro negative na yung nararamdaman natin, gusto pa rin nating maging positive pa rin. At yung ginawa ko nung time na yun guys is kumanta ako. Kinuha ko yung speaker ko, sinaksak ko yung mic ko doon. Pumili ako ng song na gusto kong kantahin kahit na sintonado ako. Kahit na hindi maganda yung boses ko, kahit wala ako sa mood. Gusto ko lang ilabas yung nafe-feel ko. 'Di ba? Kasi tayo guys, siguro iba-iba naman talaga yung tao, 'di ba? May iba't ibang paraan sila kung paano nila mailabas, mapawi yung pagod na yon, makapag-recharge sila, 'di ba? Nung time na yun guys, kumanta talaga ako. Nilakasan ko yung speaker ko. Talagang birit na birit ako. Yung tipong gusto kong malimutan yung problema na yun. Gusto kong makapag-move on para baka the next day okay na. Ipagpatuloy ko ulit yung gusto kong simulan na sana matapos ko na. And yung nakakatuwa dun, na-enjoy ko naman siya. Nalabas ko yung sama ng loob ko, yung bigat ng loob ko sa pamamagitan ng pagkanta na yon. And parang andun yung part na parang nai-relax ko din yung isipan ko. Andun niya yung part na parang kahit papaano, napapawi yung disappointments mo, nababawasan yung mga frustration mo sa buhay. And I think sa inyo guys, pwede nyo rin yun i-apply if ever man na dumarating kayo sa punto na nakakapagod, nakaka-stress, nakaka-disappoint, nakaka-drain yung mga nangyayari sa buhay nyo. Kasi tayo, iba't iba naman talaga yung paraan natin kung paano natin yung i-handle Maaaring pwede mo siya ikwento sa mga kakilala mo, sa mga malapit sa buhay mo. Pwede mo yun ilabas sa kanila, yung galit mo, or di kaya pumunta kayo sa isang lugar na tahimik, walang tao, puro mga puno, or sa bundok, at doon ka sumigaw ng malakas na malakas, at isigaw yung sama ng loob mo, at doon mo na mismo ilabas yung mga hinanakit mo. And pwedeng ganun yung way natin, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. At marami pang ways para mailabas yung mga disappointment natin na yun. Hindi lamang yun, hindi lamang sa naging experience na ginawa ko, kundi ang dami pang bagay pa na pwede nating gawin para kahit sandali lang, kahit isang saglit lang, ma-refresh tayo, ma-restart ulit yung minds natin, na makapagsimula ulit tayo. Kahit na ang daming failures, ang daming trial and error yung nagawa natin. Pero may chance pa rin, may opportunity pa rin para makapagsimula, bumangon, kahit nag-umpisa man tayo sa wala. At sana guys, kayo din, gusto kong i-share to sa podcast na ito, yung naging karanasan ko. Kasi I think makakatulong din ito sa inyo. Kasi yung mga napapansin ko guys, lalo sa mga panahon natin ngayon, yung mga ibang tao na nabibigo, ang ginagawa nila, nagiging coping mechanism nila yung mga bisyo na nakakasama sa sarili nila. Hindi lamang sa kalusugan nila, kundi pati na yung relationship nila sa ibang tao. Yung mga mahalagang tao sa kanila, paunti-unti parang nawawala na ng trust, nagagalit sa kanila kasi ganun yung ginagawa nila if ever may problema man silang hindi nila kayang i-handle. Kung may mga kabiguan silang dumating sa buhay nila na hindi nila kayang i-overcome yon, malagpasan yon,
So, ang nagiging nangyari is nagiging coping mechanism nila yung ganong mga bagay. And para sa akin, hindi ko siya nire-recommend, hindi ko siya gustong gawin yung kasi ang daming mga bagay na pwede nating ilaan yung atensyon natin para bumuti yung kalooban natin. Kahit papaano, malesen yung sama ng loob natin, yung mga disappointments natin. Kasi sa lahat ng mga kabiguan na yun guys, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na tayo pwedeng magsimula, na hindi na natin pwedeng subukan ulit na bumangon, 'di ba? For example, kung ikaw ay tawag dito, bumagsak sa exam and ang daming umaasa sa iyo na makakapasa ka doon. At para sa akin, napakabigat yun, lalong-lalo na kung umaasa yung family mo na makakapasa ka talaga doon. Kasi after nun, pwede ka na mag-apply ng mga trabaho. Kumbaga yun na yung magiging susi mo para masimulan yun. Yun yung magiging susi sa pintuan na yun ng mga opportunities. Pero pumalya ka, hindi ka pumasa. So para sa akin guys, hindi yun magiging final destination mo. Siguro may dahilan para dumating ka sa punto na yun. Para siguro malaman mo kung ano talaga yung pinaka-reason kung bakit hanggang ngayon hindi ka pumasa kasi may iba pa palang mas meaningful pa na mangyayari sa buhay mo during that failure man yan. And para sa akin guys, ang makakatulong lang dun is kahit puro negative lang yung nangyayari sa atin, piliin natin na maging coping mechanism natin is mga positive na bagay. Tingnan pa rin natin yung mga negative na bagay na yun as positive pa rin kasi I think dun tayo marirecharge. Hindi pag-inom ng alak or kahit ano pa mga bagay na makakasama sa'yo sa sarili mo, sa kalusugan mo, sa future mo, sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa mga taong sumusuporta sa'yo. So, gawin nyo guys yung parang at the end of the day, wala kayong pagsisihan. Gaya ko guys, hindi sa nagmamayabang ako na ganit na ang dali lang gawin to. Pero gusto kong isuggest yung ginagawa ko guys. Kumbaga, gawin nyo rin yun para wala din kayo pagsisihan at the end of the day. Yung mga kabiguan na yan, normal na yan eh. Normal na yan, dumarating talaga sa buhay natin na lalong-lalo na kung ando na yung part na napipressure na talaga tayo and kailangan natin siyang makamit agad-agad na dapat walang atrasan na dapat hindi tayo bumagsak, na hindi tayo magkakamali kasi 'di ba? Kalaban kasi natin yung lumilipas na oras. So para sa akin guys is gawin niyo lang yung para yung magiging cause nun is magiging positive pa rin kayo. So sa podcast na to guys, ito yung gusto kong iparating sa inyo. Walang halong formality to. Nangyayari talaga to in real life. Real talk na lang tayo guys. At bigla ko na lang din naisip yung ganitong usapan natin kasi mismo ako is dinaranas ko din to. Pinagdadaan ko to ngayon mismo. And siguro yun din yung naging dahilan para ma-share ko to sa inyo guys kasi yung ginagawa ko yung podcast content na yun, yung episode na yun, iba yung topic ko. Malayo dito. So, itong topic na to is naging nilid ako sa topic na to dahil dun sa mga failures na yun, dahil sa ilang beses akong pumalya, ilang beses akong nag-ilang try and hindi umubra yun and hanggang sa sumuko ako. Pero andun pa rin yung feeling na gusto ko siyang gawin, gusto ko siyang tapusin, gusto ko siyang kumbaga ayoko siyang sukuan kahit natapos yung buong araw na yon. Kasi iniisip ko bukas na umaga, the other day, magagawa ko yan. Kung ngayon is hindi siya excuse me guys. Kung ngayon ay hindi siya naging successful, hindi man siya nangyari,
sa ine-expect natin. Alam ko darating pa rin yung araw na yon, yung hinihintay natin na pagkakataon na yun na finally natagumpayan natin. At hindi lamang ito guys yung maaring mangyari sa inyo na mga situation na I think mas mabigat pa. And para sa akin din, may mga situation din na darating din sa akin na mas mabigat pa dito. So, kapit lang guys, laban lang. Kahit yung feeling natin is parang wala nang pag-asa to. Na yung tipong gusto mong magsimula, ayan na naman, may nagiging dahilan naman para hindi mo siya matapos, hindi mo siya masimulan. And yun yung parang I think nagiging dahilan para mas lalo tayong maging matatag, na mas lalo tayong maging positive pa rin, na gawin pa rin natin yung best pa rin natin if ever na ganun naman yung situation natin. Kasi 'di ba guys, okay lang na pumalya ka kasi at least may ginawa kang sinubukan mong gawin pa rin yung bagay na yun. Sinubukan mong mag-take ng risk even na hindi mo sure kung magiging success ba yun, kung magiging worth it ba yung journey na yun na pinaglalaban mo. Ang mahalaga doon, pumalya ka, pero may natutunan ka. Kasi guys, wala kang matutunan if ever hindi mo sinubukan yun. Hindi ka nga pumalya, wala nga failure. Pero andun ka pa rin sa comfort zone na yun na iniisip mo na what if baka magtagumpay ka dito. What if, puro what if ka, pero walang execution, walang implementation, hanggang sa dumating na yung sarili mo na stuck ka lang dun sa comfort zone na yun dahil sa natatakot kang ma-failure, natatakot ka mahusgahan ng mga tao, natatakot ka na baka, alam mo yun, pagtawanan ka, walang maniwala sa'yo, walang sumuporta sa'yo. Pero pag once hinarap mo yun guys, inisip mo na magagawa mo talaga siya, na nawalan ka ng pakay kung ano man yung tingin nila sa'yo. Kasi mas mahalaga sa'yo is lumabas ka sa comfort zone mo and subukan pa rin yung bagay na yon even na walang kasiguraduhan, even na may mga uncertainties na mangyayari. Pero andun yung pagtitiwala mo, for sure talaga, magtatagumpay ka niyan. Magtatagumpay ka niyan guys. At if ever man na pumalya ka, pero andun pa rin yung presence of mind mo na may isa pang pag-asa, may isa pang chance, di ba? Ang daming araw pang darating. Talagang ililid talaga tayo diyan guys sa success na yan na wini-wish natin. So, ayun lamang guys. Ito lang yung podcast content ko ngayon sa araw na to. Sana is napakinggan nyo siya ng buo and may naintindihan kayo dito kahit na hindi siya formally na maayos or clear. Comment na lang kayo dyan guys kung clear yung mag-deliver ko ng podcast na to kasi inaamin ko hindi naman siya perfect. I mean, yun din yung nagiging dahilan sa akin para andun yung pagdadalawang isip ko, minsan umaatras ako kasi andun yung feeling na parang kailangan perfecto. Andun yung feeling dapat walang mali dito. Yung nagiging dahilan ko kaya para sa akin is yung pagiging perfectionism ba. Nagiging dahilan para umatras ka. And para sa akin, basta gawin mo yung gusto mo, yung sa tingin mo is magiging masaya ka, yung sa tingin mo is magiging worth it talaga sa journey mo. Magiging wala kang pagsisihan talaga yan sa huli. So, ayun lamang guys. Napahaba ko tong podcast na to. Sana nakuha niyo yung ibig sabihin or mensahe ng podcast na to sa inyo. At sana, kung gusto nyo man suportahan yung channel natin, yung mga podcast content natin, ay pwedeng-pwede kayo guys na mag-subscribe and panoorin pa yung mga videos natin, and pwede din kayo mag-comment ng mga naging reaction nyo or opinion regarding dito. At para sa akin kasi, gusto ko lang gawin to para mailabas ko din yung opinions ko, perspective, yung mga nararamdaman ko din
sa buhay. At syempre gusto ko ding makapag-share sa inyo na makakatulong din sa mga journey nyo. And ayun lamang guys, hanggang sa susunod na episode natin. At sana may isang kabuluhan naman na magiging motivational talaga para sa inyo. So this is Mike. Maraming salamat. God bless.